Actually, minsan totoo ang kasabihan na walang ibang magpapabagsak sa atin dito sa ibang bansa, kundi ang kapwa natin kabayan. Dahil ang unang dahilan ay inggit, pangalawa ay ayaw nila or ayaw silang malamangan. At lesson naman din ito sa ibang mga kababayan natin na kapag pinagbabawal sa ibang bansa ay wag na lang gagawin para iwas problema. Kagaya dito sa mga kababayan nating vlogger na nagpo-promote ng mga products sa Taiwan, nireport ng kapwa natin kabayan. At ayon sa kanila ay kapwa din content creator or vlogger ang nag-report sa kanila. At dahil dyan, posible silang mapagbulta, mapadeport at mawala ng trabaho. Ngunit posible din na nag-report sa kanila ay kumpanya na kompetensya ng mga products na ini-endorse nila. Dahil nga sa kakulangan ng kaalaman namin sa bagay na to ay may mga nababiolate na batas na pala ang mga vlogger dito sa Taiwan. Sa factory worker dito sa Taiwan, ano ang dapat mong malaman? Number 1, hindi ka pwedeng kumuha ng anumang trabaho sa labas ng kumpanya. So, ibig sabihin, kung ano man ang trabahong pinirmahan mo dito, dapat yun talaga yung trabahong gagampanan mo dito. Doon lang ikaw kukuha ng income at yun nga. Dahil yun ang pinirmahan natin lahat. So, kulang kami, kulang ang iba sa kaalaman sa bagay na to na pagpo-promote ng produkto is akala ay okay at pag-endorse ng mga store, akala ay okay. Dahil nga, saan napapanood natin sa Pilipinas? Alam mo naman, pag sa Pilipinas, yung mga vlogger doon is nag-share ng mga product, kung saan o-order, saan bibili, ganon. Bawal yun dito sa Taiwan. May nagsabi din sa comment section ko, ang pagbablog daw ay sideline din naman. Pwede kayong gumawa ng vlog dito sa Taiwan, mga ginagawa nyo, random videos, sa day in my life, pwede yun. Kaso, wag ka lang magpro-promote ng produkto. Isa nga pala ho ako sa mga vlogger din sa Taiwan na na-report sa labor ng dahil sa promotion at endorsement. Nakala mo naman ipagkakalakay ng mga nakukuyamos ng dahil sa mga gayon. Abay, kainamang ka ng pokeres ka, talaga naman, February 3 birthday ko at nakarating sa akin na may nag-report daw sa akin sa labor about sa mga endorsement and promotions ko dito sa Taiwan. So gusto ko lang sabihin sa'yo na ang ganda ng pa-birthday mo. Base nga daw pala sa batas dito sa Taiwan, kapag OFW ka ay wala kang ibang tatanggaping pera kundi yung salary mo. Which is hindi ko naman talaga alam. At hindi lang naman ako yung vlogger na na-report. Actually guys, napakarami din ng vlogger na na-report sa labor. Siguro ay iisang tao lang yung nag-report kung bakit dinamay-damay niya kaming lahat. Yan yung dahilan kung bakit ako na-stress at na-depress guys. Kasi madami pa akong responsibilidad sa Pilipinas. And kung mapapauwi man ako ay siguro ay tatanggapin ko na lang dahil yun yung reality. Meron pa akong 2 hearing sa labor guys. At i-update ko kayo kung ano man yung magiging hatol sa amin ng labor. Pero sana naman ay good news siya at hindi kami mapapauwi dahil hindi naman kami gumawa ng krimen guys. Isa nga pala ako sa mga nireport at pinatawag ng labor dahil sa kaso ng pag-promote ng mga business dito sa Taiwan. Kakagising ko lang guys and nakita ko yung message ng co-or namin sa akin na pinapatawag daw ako ng labor. And pinagsusulat ako ng statement kasi involved daw ako sa mga promotion. So yun. Ang galing. Hi guys! Ako nga pala si Mika, 7 taon ng OFW dito sa Taiwan. Sabi nga ng co-or namin na may nag-report daw sa akin, kaya kailangan kong umattend ng hearing sa Labor of Kaohsiung. Binigyan ako ng 5 araw para paghandaan yung darating na hearing, kaya naman lahat ng possible na pwedeng asikasuhin at hanapin sa akin ay niready ko na. Dumating na nga yung hatol ng labor at pinadala sa aming kumpanya. Ito na ata yung pinakakinakatakutang kong buksan sa buong buhay ko. Kaya pinili ko na lang munang magtrabaho bago buksan ito. Makalipas ang 12 oras na duty, dumiretso ako sa coordinator namin para bigyan sila ng kopya. Init, so galing na ako sa office. Yun nga ang nangyari. Terminated na ako. And, syempre nalulungkot ako kasi hindi naman to yung naiisip ko or nai-imagine kong end ng journey ko dito sa Taiwan. Pero, I know na nag-close tong door na to. Wala, naiyak ako. I know na nag-close tong door na to.
Kasi merong bigger opportunity na darating. Naiyak ako kasi ang init din kasi. Tapos nire-regla pa ako kaya medyo emotional tayo. So yun. And hindi porket pangit yung pag-end ko dito sa Taiwan na ganitong na-terminate ako. Pangit na din yung naitatak ko sa mga tao, sa mga followers ko. Hindi ganon. Alam ko sa puso ko na alam mo yun, somehow, yung 7 years ko dito sa Taiwan, marami ako na-inspire. Naiyak ako talaga. Marami ako na-inspire and maraming nagkaroon ng hope. 'Di ba? And I thank God na ganun niya ako ginamit dito sa Taiwan. 'Di ba? And yun nga, dahil nga sa nagawa ko na pag-abide ng law ni Taiwan na part na pala yun ng part-time job yung paggawa ng video na ganun. Ito yung consequence nun. And I take full accountable sa nagawa ko. Kasi kahit anong sabihin nyo, and kahit anong i-justify ko na kaya ko ginawa tong pagpa-part-time ko na to kasi ito yung reason ko. Pero hindi yun ma-justify kasi nga merong law si Taiwan. So, yun nga, it's acceptance, guys. Acceptance na mali yung nagawa natin, 'di ba? Na ito yung consequence nun. And move forward. Kasi hindi lang naman, sabi ko nga sa inyo, hindi lang naman sa Taiwan natatapos yung journey ko. 'Di ba? Hindi porket may nawala sa'yo, wala nang mangyayari sa mga susunod. Ibig sabihin yan, meron ng mas bigger opportunity na darating sa atin. Malay nyo sa Philippines, diba? Or kung ano mang mangyari sa akin sa Philippines. So, yun, hindi natatapos dito yung pagsasama natin, guys. And I'm really glad, I'm really happy na kahit na ganito yung ending ko, yun nga, masaya ako kasi somehow maganda yung naitatak ko sa mga kababayan natin na nangangarap mag-apply sa Taiwan. And huwag kayong ma-discourage kasi sobrang ganda talaga ni Taiwan. Sobrang ganda niya, sobrang linis, the system, the government. Kaya nga masunurin yung mga tao dito eh. Kasi ganun sila magpatupad ng law nila. So kapag maayos naman yung pag-sustain mo, wala kang nilalabag, magiging goods talaga at magiging smooth talaga yung pag-sustain mo dito at yung pagtatrabaho mo. So sa mga nangangarap na mag-abroad pa din, huwag kayong tumigil. Huwag kayong tumigil. Kung gusto nyo mag-Taiwan pa rin kayo, 'di ba? So, yun lang guys. Hanggang dito na lang muna. Magmo-moment muna ako. So, thank you for watching. Huwag kayong malungkot. And, iti-take natin to as positive. Naiyak lang ako kasi nga, alam nyo yun, maraming natatakot mag-start. Pero yung pag-uumpisa sa inyo ng pagiging matapang. Actually, kahit nga dito sa Dubai ay ganun din ang patakaran. Bawal ka mag-promote ng mga products or kumpanya or negosyo kung wala kang permit. Kailangan ay isa kang licensed content creator dito sa United Arab Emirates bago ka makapag-promote or tumanggap ng mga endorsement. Kagaya ko nga guys, napakaraming nag-aalok sa akin ng endorsement na mag-promote ng products, kumpanya, restaurant at iba pang mga serbisyo. Pero nga dahil hindi ako licensed content creator dito sa United Arab Emirates, ay hindi ko ito tinatanggap. Dahil ang akala ko noon ay wala namang mag-aalok sa akin yan dahil ang mga content ko ay mga chismis lamang tungkol sa mga kapwa natin OFW at mga requirements update na ginagawa ko buwan-buwan.